Talaga sinampalatayaan ako na pagtutulungan ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kumusta na po kayo mga mahal naming mga taga-subaybay? Welcome po sa palatuntunang sa liwanag ng katotohanan. Ako po ang inyong makakasama, ang kapatid na E.R. Roderos. Bago po natin isagawa ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay panoorin at pakinggan po muna natin ang amin pong isinagawang panayam sa isa po naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Sabatan sa Distrito Eklesyastiko ng Bataan South. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Ellen Dizon. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ako po si kapatid na Ellen Dizon sa lokal ng Sabatan, Distrito ng Bataan South. At ako po ay may tungkulin sa pananalapi. Ang dating relihiyon ko po ay Catholic. Bilang isang Catholic, ako po ay nagsisimba occasionally. At ginagawa ko rin po kung ano po yung mga gawain ng isang Katoliko. Ang alam ko po, kapag nagsimba po, okay na po. Iyan lang po ang alam ko sa Catholic. Ang magulang ko po noon, ang nanay ko po, solido po talaga ang paniniwala niya sa Catholic. Meron din po kasi ako mga pinsan noon na nasa ibang relihiyon na kinukumbinsi rin po nila kaming umani. Pero hindi po kami pinapayagan ng nanay. Ang Iglesia ni Cristo, nakilala ko po siya sa college. Meron po sa grupo namin, classmates namin, sa section namin na magkakasama po kami, barkada. 4 po sa kanila ang nasa INC. Na madalas po kasi, syempre po, nagkakaroon po ng debate tungkol po sa religions. At yun po yung isa sa parang bakit kayo lang ang sinasabi nyo na maliligtas. Yun po. At yun din naman po yung nasa isip ko na parang na-curious na rin po ako. Yung sinasabing may paghuhukom. Tapos hanggang sa may Bible po sa amin, tinaray ko rin pong hanapin. Ang nabasa ko po sa Bible, kailangan po natin pumasok sa kawan para maligtas. Yung kasama po namin na yun sa classmates po at barkada rin naman po namin. Mini-mission po kami. And then, ayan po. At doon po yung nag-start. Sa pagsasaliksik ko po, pakikinig sa Bible studies, pag-attend sa mga doktrina, naliwanagan po ako sa katotohanan na para maligtas po, kailangang umanib po sa Iglesia ni Cristo. At wala na pong ibang paraan upang maligtas sa araw ng paghuhukom, kundi ang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang mga aral ng Iglesia po ay nakabatay po sa Biblia, kaya ito po ay aking sinampalatayanan. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng Balanga at una po akong natala sa lokal ng Sabatan. Sa paglipas po ng panahon, napatunayan ko po na ako'y hindi po nagkamali sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Nakita ko po ang pagpapahalaga ng Iglesia sa mga miyembro niya na kailangan po nitong dalawin kung hindi po nakakasamba, tanungin yung mga dahilan niya at bigyan po ng payo. Iyon po yung isa po sa masarap po sa Iglesia ni Cristo. Yun pong naaalagaan ang mga miyembro nito ng pamamahala. Marami po akong napatunayan na mga aral na nagpatibay po ng aking pananampalataya. At higit po sa lahat, dito po namin makakamit ang tunay na kaligtasan. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang amin pong isinagawang panayam kay kapatid na Ellen Dizon mula po sa lokal ng Sabatan sa Distrito Eklesyastiko ng Bataan South. Sa pagkakataong ito ay pinaabot po namin ang aming pagbati at pasasalamat
sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan po sa DZEM 954 kHz. Pinasasalamatan din po at binabati rin po namin lahat ng mga nanonood at nakikinig sa INC Radio YouTube channel. Welcome po kayo sa palatuntunang ito. Welcome din po sa lahat ng mga panauhin na kasama po ng aming mga kapatid, partikular na po mula po dyan sa lokal ng Sabatan, sa Distrito Eklesyastiko ng Bataan South. Nabati rin po namin lahat ng mga kapatid po sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito mula po dyan sa nabanggit na distrito. Amin din pong pinasasalamatan at binabati ang sambahayan ni kapatid na Elin na kanina po ay atin pong na-interview. Mga kaibigan, isa lamang po si kapatid na Elin Dizon sa mga tao na nung maunawaan po at malaman yung paraan para makamit yung kaligtasan ay nagpasyang iwan po yung dating relihiyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Yan din po ang nais naming ibahagi po sa inyo sa pamamagitan po ng mga katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan. Bago natin pag-aralan kung paano makakamit ng tao kung ano yung dapat niyang gawin para maligtas, ay atin po munang alamin bakit po ba kailangan ng tao ang kaligtasan. Ano po ba ang nagawa ng lahat ng tao sa harap ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin, ganito ang sagot sa atin ng Biblia, dito po sa Roma 5:12, ganito ang ating mababasa. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ano po ang nagawa ng lahat ng tao sa harap ng Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Mga kaibigan, hindi ba totoo po ito? Na talaga namang lahat ng tao, maliban po sa Panginoong Jesucristo, ay nagkasala. Ano po ang masamang ibinunga ng kasalanan na nagawa po ng tao sa ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin dito po sa Isayas, sa 59:2, ganito ang ating mababasa. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Napansin niyo po ba, mga mahal naming taga-subaybay? Dahil po sa kasalanan, nahiwalay po ang tao sa ating Panginoong Diyos. Ano po katumbas nito? Kung manalangin o tumawag ang tao, hindi po makikinig ang Diyos. Bakit? Dahil po sa kasalanan. At dahil din sa kasalanan, ano pa ang masamang mangyayari o sasapitin ng lahat ng taong nagkasala? Pakinggan natin dito po sa Roma, sa 6:23, ganito ang mababasa natin, dinggin po ninyo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano pa po ang tiyak na sasapit sa lahat po ng nagkasala? Kamatayan. Ito ba yung kamatayang pagkalagot ng hininga? Na kapag ang tao'y nalagutan na ng hininga o namatay na ay wala na siyang pakiramdam? Kasi baka merong magsabi na pare-pareho lang naman po na mamamatay o malalagutan ng hininga. E di pagka ako namatay na, bayad na ako sa aking kasalanan sa Diyos. Ganun po ba yon? Hindi po. Aling kamatayan po ba ang binabanggit sa Biblia na siyang ganap na kabayaran sa kasalanan na nagawa ng tao, na diyan ay dapat maligtas ang tao? Tingnan natin dito po sa Apokalipsis, sa 20:14, ganito po ang ating mababasa, dinggin natin. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid
ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo kung alin ang kamatayan na siyang ganap na kabayaran sa kasalanan ng tao? Alinsunod po sa ating binasa, ang ikalawang kamatayan po sa dagat-dagatang apoy. Ilan po ang parurusahan doon sa dagat-dagatang apoy? Lahat po ng nagkasala. Ilan po ang nagkasala? Lahat ng tao ay nagkasala maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, maaaring iniisip po nung iba, lalo na po nung mga nakasubaybay ngayon, napakasaklap naman po pala. Napaka-kaawa-awa naman pala ng magiging kalagayan ng taong nagkasala. Kasi isipin po ninyo, nagkasala, ano ang naging resulta? Una, naging kaaway ang turing ng Diyos. Naiwalay sa Diyos Manalangin man siya, hindi po makikinig ang Diyos. Sa makatwid, nawalan ng karapatang maglingkod o tumawag sa Diyos. Hindi lang yon. Ito pang binasa natin, alinsunod sa pahayag ng banal na kasulatan, parurusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga ang tanong natin kanina, bakit kailangan natin yung kaligtasan? Ito po yung dahilan. Diyan tayo dapat maligtas. Paano tayo maliligtas? Ituturo po sa atin yan ng ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Panginoong Jesucristo, ano po ang paraan o dapat pong gawin ng tao upang maligtas? Pakinggan natin ang pahayag ng Panginoong Jesucristo dito po sa Juan, sa 10:9, ganito ang atin pong mababasa. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be safe. Sa wikang Filipino naman, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Napansin niyo po ba, mga mahal naming mga taga-subaybay, na para maligtas po ang tao, ano po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Kailangan po nating pumasok sa kawan. Alin po yung kawan na dito ay dapat tayong pumasok para tayo ay maligtas? Pakinggan natin. Dito naman po sa Gawa 20:28, sa Lamsa Translation, ganito ang atin pong mababasa na pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Take it therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sa wikang Filipino naman, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, alin po ang kawan na kung saan dito po ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo na dapat pumasok ang tao para maligtas? Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Kaya nga, mga mahal naming mga taga-subaybay, sana po paunlakan po natin yung paanyaya ng ating tagapagligtas. Tandaan natin, hindi siya namimili ng lahi ng tao o kaya ay ng kalagayan sa lipunan ng taong kanyang ililigtas. Ang kailangan lang gawin po natin yung paraan na nais na ipagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Alin po yun? Pumasok po tayo sa kawan. Alin po yung kawan? Walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Ito po ang katotohanang nagliwanag kay kapatid na Ellen Dizon at sa marami pa nating mga kababayan, sa marami pa nating mga kapwa na nang maunawaan po nila na kailangang umanib sa iglesia ni Kristo para maligtas, nagpasya po silang iwan yung dati po nilang relihiyon at umanib na po sa iglesia ni Kristo. Kaya nga si kapatid na Ellen ay meron pong paanyaya sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa palatuntunang ito. Panoorin at pakinggan po natin ito. Sa lahat po ng mga mahal ko sa buhay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo,
inaanyayahan ko po kayong magsuri upang katulad ko po ay maliwanagan din po kayo sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo sa liwanag ng katotohanan. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay mananalangin muna po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan ng aming tinanggap. Salamat po, nakapiling din namin ng aming mga panauhin. Loobin mo po ang mga katotohanan ng aming napakinggan. Ito po ang kanilang sundin at isakatuparan. Makasama din po namin sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Makasama po namin na magtatamo ng kaligtasan. Panginoong Hesukristo, pakipamagitan mo po sa aming mga panalangin. Pakipagpalain mo po ang kabuuan ng Iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ama, bumabalik po kami ng pagdalangin sa iyo. Lubos po ang aming pagtitiwala. Pinakinggan mo pong aming mga panalangin. Pinagpala mo pong bawat isa sa amin. Ang lahat ng mga sumubaybay sa palatuntunang ito. Ang lahat magalang po naming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.